So what's up? Magandang umaga po sa inyong lahat mga kamanok. So once again, this is Linyada ng Mamay. At nandito ulit tayo upang sumagot, magbigay ng kaalaman, okay, ng mga tips tungkol sa kung paano mag-alaga ng maayos sa ating mga alagang mga manok. Okay? So sasagot po ulit tayo sa inyong mga katanungan dahil sabi ko nga po as I promised, okay? Sasagutin natin yan araw-araw. So araw-araw ko po tinitingnan ng comment section at tinitingnan ko kung may mga katanungan kayong inilagay dyan. Kaya mga kamanok, bago po natin ito simulan, if ever na matagal na po kayong sumusubaybay sa aking channel, sa ating segments, so huwag nyo naman po sanang kalimutan na mag-subscribe, mag-like, at mag-comment din po sa ibaba. Alright? Kung nagawa nyo na po yan mga kamamay, mga kamanok, simulan na po kaagad natin ang ating sagutan, okay, sa araw na ito. So, ang una pong katanungan, mga kamanok, ay galing kay Epots TV 100. Ayan. So, kamamay, tanong lang po, idol. Ano kaya ang dapat kong gawin sa nokis ko na may halak paggabi? Sa umaga, wala naman, malakas naman kumain. Yung halak lang talaga pagkagabi. Salamat kamamay and God bless. Alright? So, actually, ang napakagandang time o oras para malaman natin kung may sakit, may halak, okay, o may respiratory disease ang ating mga alaga is sa gabi po. Bumisita po kayo sa inyong manukan kapag kagabi. Lapitan niyo po yung inyong mga alaga at maririnig niyo po talaga kung sino yung may dinaramdam, may nararamdamang sakit, especially sipon or yung halak. Maririnig niyo po talaga yan sa gabi pag natutulog po sila. Hindi po sila komportable at madali niyo pong malalaman kung sino yung dapat bigyan ng lunas, dapat bigyan ng antibiotic, bigyan ng gamot. Okay, sa gabi po yung pinakamaganda. So, kung sa araw, wala naman siyang halak or hindi mo naririnig, hindi mo napapansin, actually, tumutunog po yan eh. Pag hinawakan ninyong ganyan, para siyang humaharok. Ganun po ang tunog ng isang manok na merong halak. Ngayon, ano po yung maaari nating remedyo o ibigay na antibiotic kapag may halak yung ating mga alaga? Experience ko po mga kamanok, okay? Pagdating po sa halak, kailangan nyo pong maalis yung malapot na laway dito sa may trakeya ng manok. Okay, dito po sa may bandang leeg, meron po yung butas na okay, na meron pong nababarahan, okay, ng malagkit na laway. Yun po yung nagwi-whistle, yun po yung pumipito, yun po yung tumutunog, yung mismong butas na yon. Malagkit po ang laway na yon, kailangan po nyong alisin, hindi po kaya yun ng manok. At kung antibiotic lang po ang inyong ibibigay, masyado pong magtatagal ang gamutan kapag ganon. So, I advise, kailangan nyo po yung ilabas kasi ito po ang makakatulong sa ating mga alaga para guminhawa po yung kanilang pakiramdam. Kumuha po kayo ng Bactidol at yung Bulak or yung cotton buds, isawsaw nyo po right after nyo pong mailabas yung pinaka-tracheya na yon, pero po siyang butas sa gitna, makikita nyo po, doon po nag-i-spit. Okay? Yung malagkit na laway, yun po ang inyong lilinisan gamit ang cotton buds. Okay? Sa mismong oras din na yon, pag yun po yung nalinis ninyo, naalis nyo po yung mismong malagkit na laway na yon, sa oras na yun mismo mawawala po yung tunog, yung hagok, yung halak o yung pinakaharok, maaalis po yun. Okay? So, ganun po ang gawin po ninyo. Every time na may maririnig kayong tunog, linisin nyo po yung pinaka-tracheya gamit ang cotton buds at isawsaw sa Bactidol. Then, every day, magbigay po kayo ng antibiotic. Mas maganda umaga at hapon. So, I recommend you to use Amtil 500, okay? Or Trifast. Yan po yung mga antibiotic na talagang nakatulong sa aking mga alaga para maalis po yung halak. Okay? So, maliwanag po tayo dyan, ano? So, ganun lang po ang inyong gawin. So, next question tayo, mga kamanok. Okay? So, eto po galing kay Billy Cancino. Okay? So, idol, ano kaya ang magandang gamot sa nagluluhang sisiw? 1 month and 9 days. 2 na lang ang natira. 4 na sisiw po ito. Okay, so ito po yung yung pag sinabi po nating nagluluha po yung mata ng ating mga alaga sisiw, sigurado po ako, ito po yung coryza. Okay? Yan po talaga ay tumatama sa edad na ganyan. 1 buwan or 2 buwan, sa ganyan naglalaro yung edad nila, tinatamaan po talaga ng pagluluha o coryza ang ating mga alagang mga manok.
So I advise, okay? So I advise na dapat magbakuna po kayo ng kuray sa vaccine. Yan po ang palagi kong sinasabi sa inyong lahat mga kamanok. Hindi po pwede na, ay hindi tumama ngayon, hindi na ako magbabakuna. Ay okay naman pa ngayon, healthy, hindi na ako magbabakuna. Tapos isang araw, paggising po ninyo, makikita nyo na lang, nagluluha na kaagad yung manok. Tapos ngayon, mamumroblema kayo. Anong ibibigay ko dito? Anong antibiotic ang bibilihin ko? 'Di ba? So, pero kung may vaccine kayo, hindi ko man sinabi na kapag nag-vaccine kayo, hindi na rin tatamaan. What I mean, pag nag-vaccine kayo, lumiliit ang chance na dapuan sila ng ganyan. Okay? Yung sa'yo, 4 na sisiw pa lang yan. Pero kita mo na, namumroblema ka na kaagad. Paano pa yung mga farms? 1,000 heads of chickens ang alaga nila. Paano kung tinamaan ng 50? Paano kung tinamaan ng 100? Diba? Napakasakit sa ulo niyan. So, sabi ko nga, magbakuna kayo kung kinakailangan. Kaso, yung iba, sinasabi, kamamay, wala akong kakayahan na magbakuna. Kamamay, sa 10 piraso naman yung alaga ko, tapos bibili ako ng bakuna na napakamahal, di ba? So, sayang lang. Okay? So, iyaano ko na lang to, ipakikipagsapalaran ko na to, kung ano mat ano man. Kaso, yun nga po, syempre, narito tayo para magbigay ng idea, tips, and suggestion kung ano ang dapat gawin kapag kaganyan. So, pagdating po sa inyong mga alagang sisiw na nagluluha, kuraysa nga po ang tawag dyan, so, wag nyo na pong palipasin ang araw. Okay? Ang linggo, bago nyo po bigyan ng gamot. So, ang advice ko po mga kamanok, once na nakita nyo pong nagluluha yung mata, linisin nyo po kaagad ng tubig na may babad na asin. Okay? Warm water na may babad na asin, then hugasan nyo po running water. Okay, o i-running water nyo po yung pagbuhos. Para po sa ganun, ma-wipe out po yung nagluluha. Medyo nagbo-blurred ang tingin ng manok dyan eh. Kapag ka nagluluha kasi, syempre, teary eyes yan. So, pahidan mo ng soft cotton towel or basahan, basta malinis. Then, after mong malinis yan, kamanok, magbigay ka ng L-Spectromax L. Okay, so injectable antibiotic po ito na ilalagay po agad natin sa bloodstream ng sisiw para mas mabilis po ang gamutan. Compared po sa magbibigay po tayo ng tablet antibiotics, bakit hindi nyo po gamitin is injectable supplements na para mas mabilis po rekta mismo sa bloodstream yung antibiotic para mas mabilis ang paggaling ng manok. It's either yan ay 1 month old or 2 months old injectable supplements, L-Spectromax L, 0.3 na po ang ibinibigay ko kapag kaganyan. And take note of this, after a week, okay, after ng 1 linggo na pagbibigay natin ng L-Spectromax L at hindi po talaga siya nag-okay, so sorry to say, pero kailangan na po natin itong i-out. Yan po ang ating standard pagdating sa treatment ng sakit. After a month, after a week at hindi talaga gumaling, so sorry to say, pero ganito po talaga yung pagmamanok. Pero syempre, ginawa naman natin yung ating side, na binigay naman natin yung ating care, yung ating treatment pagdating sa ganyang klase ng sakit, yun nga lang talaga, masyado na tayong magtatagal sa antibiotic at possible, in the long run, kung ipagpapatuloy pa rin natin ang gamutan, so magkakaproblema naman po sa health ng manok. Okay, so maliwanag tayo dyan, idol ha. Sana kahit pa paano makatulong itong simpleng tips na ito. So next question tayo kamanok So possible last question na po ito kasi medyo mahaba po yung ating mga kasagutan. Alright? So ito po mga kamanok, galing naman po kay Nitsu Trades. Sir, ano po bang maganda o mabisang gamot sa may bulutong na manok? Okay. So, actually, mga kamanok, lagi kong i-recommend sa inyo, dapat po ay nag-vaccine kayo ng Fowlpox vaccine. Pinching po ito sa wing web ng ating mga sisiw. Yan po dapat ang unang-una nyo pong gagawin. Kaso, syempre nga, gaya nga ng palaging sabi ko, pag mga backyard breeders, diba, sa 10 piraso, tapos ay budget meal lang po yung kinikita natin palagi sa araw-araw, hindi po natin kayang i-afford yung vaccination. Well, naiintindihan ko po kayo. Okay? So, yun nga lang po mga kamanok, hindi po natin maiiwasan na talagang dapuan sila ng Fowlpox kung wala silang vaccine. Actually, pag may vaccine kasi, pinupuntahan pa rin yan ng mga lamok. Lamok po kasi yung carrier ng Fowlpox eh. Kahit po yun nakagatin ng lamok at may bakuna, hindi po sila magre-react doon sa bakterya na dala ng lamok. While kung wala naman silang
alam niyo yun, bakuna, pag kinagat sila ng lamok at naroon sila sa stage na 20 days and up, talaga makakaroon sila. Maapektuhan po sila. So, anong advice ko po? Sa gabi po, bago po mag-alas 6 ng hapon, ilipat niyo po yung inyong mga sisiw, kung kukunti naman, sa isang kahon, karton, o kaya naman, lagyan po ninyo ng kulambo para po hindi, okay, kagatin ng lamok. Para po makaiwas kayo at makalusot yan sa fowl pox. Kamamay, paano nga kung meron na po itong fowl pox? Anong gagawin natin? So, ang gagawin natin naman, treatment tayo again. Anong gagamitin natin? Thymol po ang ating ibibigay. Thymol, durugin po natin sa tubig or pwede nating ibigay rekta, kaso kung medyo maliliit pa sila, halimbawa 2 weeks old. Okay? Nagkaroon na ng fowl pox. Subukan po natin, hindi ako sigurado pero sana makatulong. Thymol po, durugin natin sa tubig at ibigay po natin ito straight 1 week po sa kanila. Alright? Straight 1 week po sa kanila. Then, maglagay po tayo or mag-spray po tayo, hugasan po natin yung kanilang fowl pox ng tubig na merong halo na Zonrox. Okay? So, double action po ang gagawin natin para kahit paano maging maayos pa rin po yung ating mga alaga. Pero hindi ako sigurado 100% na nagagaling na magiging maayos. So, kasi wala naman po talagang gamot pa dito eh. Wala po pa talagang sinabing gamot talaga sa bulutong. Okay? Talagang dapat lang natin gawin is bakuna talaga eh. So, dahil nga nandyan na yan, gamit tayo ng Thymol, halo sa tubig. Kung medyo marami yung affected, halo sa tubig, then ibigay po natin, ipainom natin straight 1 week po, straight 1 week po, then hugasan nga po natin palagi ng Zonrox na inihalo natin sa tubig. So, yun lang muna sa ngayon mga kamanok, at sana naging maayos po ang ating usapan ngayon about dito sa inyong mga katanungan. Okay, so tatatlo yung sinagot natin ngayon. Pasensya na po kasi medyo mahaba po yung mga kasagutan natin para sa inyong mga katanungan and hopefully makatulong po ito sa inyo. So muli, this is Linyada ng Mamay. See you for our next vlog. Magtanong lang po kayo, okay, maglala. Titingnan ko po yan araw-araw. So see you for our next vlog. Mahal ko po kayo. Paalam.